Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jefferson San Agustin, shoutout kay Bert Brother TV, shoutout kay Jason Bona, shoutout kay Benedicto, shoutout kay Jeffrey, shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Rapi Bumanlag, shoutout kay Paul Banzuela. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ang mga ito ay kanilang pinaglalagay sa isang malaking bag. At maya-maya nakaisip ang isang tulisan na pasukin ang isang silid at ito ay nagsama pa ng isang tulisan. Maya-maya, ang dalawang tulisan ay nakapasok na sa isang silid. At ang dalawang tulisan ay mabilis na kinalat ang mga gamit sa silid, at ang kabinet ay kanila pinagbubuksan. Ngunit wala silang nakitang mapapakinabangan na gamit sa loob ng silid na kanilang pinasukan. At maya-maya, ang isang tulisan ay sumigaw. Hoy kayong 8, pasukin nyo ang iba pang mga silid sa magarbong bahay na ito. Nakakatiyak ako na may mga nakatago sa lapi sa bawat silid lalo na. Ang ganitong kagarbong bahay ay may-ari nito ay nagmamay-ari ng mga alahas. At sa pinasukan namin silid ngayon ay walang mga gamit na mapapakinabangan. Kaya magmadali kayo, pasukin nyo ang mga silid. At nang marinig ito ng ibang mga tulisan, agad-agad nilang pinasok ang mga silid. Winasak nila ang mga pinto ng silid sa loob ng magarbong bahay. At maya-maya, ang isang tulisan ay sumigaw. Kayong lahat, hali kayo rito. May gusto akong ipakita sa inyo. Natiyak ko ay matutuwa kayo. Sabi ng isang tulisan. Oo, ang isang tulisan ay nakakita ng isang bolt sa likod ng isang kabinet. At nang makita niya ito, siya ay sobrang nagulat at agad-agad niyang tinawag ang kanyang mga kasama. At maya-maya, ang 9 na tulisan ay nakarating na sa silid na kung saan nandun ang isang tulisan na nakakita ng isang bolt. At ito ay nagsalita. Tignan nyo, may bolt sa kwarto na ito. At ang isang tulisan ay nagsalita at sinabi, bilisan nyo, hilahin nyo ang bolt na yan palabas. Agad-agad, hinayla ng mga tulisan ang bolt sa likod ng kabinet. At maya-maya ang mga tulisan ay nagsalita. Ang bigat ng bolt na ito. Sigurado ako ang bolt na ito ay naglalaman ng mga alahas at salapi. Dahil sa bigat nito, at masyado sigurista ang may-ari ng bahay na ito. Ang bolt ay nakatago na sa likod ng kabinet na mahirap makita. At ito ay masyadong pangmaganda ang pagkakalap. Sabi ng isang tulisan. At maya-maya, ang isang tulisan ay nagsabi, lumayo kayong lahat, mahihirapan kayo buksan ang bolt na ito. Ako nang bahala, manood kayo. Sabi ng isang tulisan. Maya-maya, nilabas nito ang kanyang hammer. Sa paglabas niya ng kanyang hammer, ito ay biglang naglabas ng liwanag, tuldok, at ng spiritual. At ang isang tulisan na ito ay hinimok niya ang kanyang spiritual na lakas at dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang hammer at ang liwanag sa hammer ay sumabog. At mabilis nitong pinatamaan ang bolt na nasa harapan niya. At sa labas ng magarbong bahay, si Lily ay nakikita niya ang liwanag sa loob ng magarbong bahay. At naramdaman niya ang spiritual na lakas ng isang tulisan nasa loob. At siya ay nagulat. Ano? Saan nagmamula ang liwanag sa loob ng magarbong bahay na pinasok ng mga tulisan? Ang bagay na pananggagalingan ng liwanag na iyon ay nagtataglay din ng spiritual na lakas. Huwag mo sabihin na may mahiwagang sandata ang isa sa mga tulisan na nasa loob ng magarbong bahay. Paano nangyari iyon? Ang mga mahiwagang sandata ay bihira makita at, kung magpapakita man ito, lilipas muna ang ilang daang taon.
para ito ay magpakita sa mga nilalang na nabubuhay sa daigdig. Mapatao man o ibang nilalang. Ngunit ngayon ang isang tulisan na nasa loob ng magarbong bahay na nasa aking harapan ay nagtataglay ng mahiwagang sandata. Sabi ni Lily. Oo, tama si Lily. Ang hawak-hawak ng isang tulisan na hammer ay isa sa mga sagradong sandata ng mga Diyos nung unang panahon. At ang hammer na ito ay parang isang tyrant hammer na pagmamay-ari ni Ambrose. Ang sagradong sandata ni Ambrose na tyrant hammer ay nagtataglay ng sobrang lakas bago pa niya ito makwa. Ngunit sa tagal ng panahon na lumipas, mas lalo pa itong lumakas. Dahil nilinang mabuti ni Ambrose ang kanyang spiritual na lakas kasabay nito ang spiritual na tinataglay ng tyrant hammer niya. Ngunit ngayon ang hawak-hawak ng isang tulisan ay isang hammer ng Diyos ng hustisya. Ang God of Justice ay nagmamay-ari ng isang napakalakas na hammer, ito ay tinatawag na Anvil of Valor. Ang hammer na ito ay mas lalong pang lumalakas kapag ang may hawak nito ay nagtataglay ng mas malakas na spiritual. At kung ito naman ay mahahawakan ng isang nilalang na mas malakas pa ang spiritual na tinataglay ng hammer kaysa sarili niyang spiritual na tinataglay. Hindi lalabas ang tunay nitong kakayahan. Tulad na lang ng isang tulisan na nakahanap at nakakwa sa Anvil of Valor na hammer. Nagamit dati ng God of Justice. Ang hammer na hawak ngayon ng isang tulisan ay hindi masyado nakakatakot at ang spiritual nito ay nasa average lamang. Dahil ang tulisan ay mas mababa ang lakas ng spiritual na kanyang tinataglay. Kaya hindi lumalabas ang tunay na lakas na tinataglay ng Anvil of Valor hammer. Ngunit dahil din sa pinagsama ng tulisan ang kanya spiritual sa hammer kaya nakagawa pa rin ito ng isang malakas na pag-atake. Kaya nasira nito ang matibay na bolt. At nang masira ang bolt, sobrang saya ng mga tulisan sa nakikita nila. Ang bolt ay naglalaman ng napakadaming alahas at mga salapi. At agad-agad itong kinuha ng mga tulisan. At ang isang tulisan na may hawak ng Anvil of Valor hammer ay nakaramdam ng sobrang pagod. Oo, dahil ang Anvil of Valor, kung ang hahawak din dito ay walang sapat na primordial sa kanyang katawan, madali itong makakaramdam ng pagod. Dahil kinakailangan din ng primordial upang mas lumabas ang natatanging nitong lakas. At sa labas ng magarbong bahay, si Lily ay medyo nakakaramdam ng kaba sa mga oras na ito. Ngunit wala na siyang pagpipilian pa. Nais niya din malaman ang totoong tinataglay na kakayahan ng mahiwagang sandata na hawak-hawak ng isang tulisan. At si Lily ay nagsalita. Kailangan ko mapabagsak muna ang 9 na tulisan, bago ko kalabanan ang isang tulisan na nagmamay-ari ng mahiwagang sandata. Dahil alam ko ang mga ugali ng mga tulisan na tulad ng 10 nasa loob. Sila ay masyadong tuso. Baka habang nakikipaglaban ako sa kanilang kasamahan, ako ay kanilang atakihin ng patridor. Kaya mas kailangan ko unahin ang 9 bago ang isa. Sabi ni Lily. At ito ay nag-aantay ng maigi sa paglabas ng 10 tulisan nasa loob ng magarbong bahay. At maya-maya, masayang-masaya ang 10 tulisan, ang mga ito ay nagtatawanan. At ang isa ay nagsalita. Napakaswerte natin ngayon, ang ating nakuha sa magarbong bahay na ito, ay makakapagbigay ginhawa sa ating ng mga ilang linggo na kahit na hindi na muna tayo, mamasok ng mga tahanan o kumuha ng pagmamay-ari ng iba. Kailangan natin mag-celebrate. Tayo ay tumungo sa bahay inuman, at tayo ay magpakalasing. Sabi ng mga tulisan. At ang isang tulisan na nagmamay-ari ng Anvil of Valor hammer, ay bigla nagsalita. Hindi tayo titigil. Oo, madami nga ang nakuha natin ngayon. Ngunit magandang opportunity ito para sa atin ngayon, dahil ang mga tao sa mga lugar na nasasakupan ng Westrington ay masyadong abala ngayon. Bukas na tayo magsaya. Kapag nakadami na tayong napasok na bahay upang kunin ang mahahalagang gamit nila para ito ay ating mabenta. Tulad ng mga alahas, nang marinig ito ng 9 na tulisan, sila ay napakamot ng ulo at nawala ang kanina saya nila. At ang 10 tulisan ay nagmamadali ng lumabas sa magarbong bahay na kanilang pinasok. Umakyat ulit ang mga ito sa gate ng magarbong bahay. At isa-isang nagsisilabas. At sa hindi kalayuan, si Lily ay main team na nakatingin sa 10 tulisan na ito. At si Lily ay napabulong sa kanyang sarili. At sinabi, sino sa 10 tulisan na ito ang nagmamay-ari ng mahiwagang sandata? Kailangan ko muna ito malaman. Para ito ay aking maiwasan muna at ang 9 sa kanyang mga kasamahan ay aking dapat unahin. Sabi ni Lily. At maya-maya,
Ang mga tulisan ay nagpatuloy na maglakad at naghahanap ulit ng isang magarbong bahay na kanilang pwedeng pasukin ulit. At sa kanilang likuran dahan-dahan silang sinusundan ni Lily. Bilang isang official ng assassin sect, si Lily ay may maingat na kilos na tinataglay, na kahit anong kaluskos ay hindi niya nagagawa. Kaya madali para sa kanya na masundan ang mga tulisan ng tahimik. At maya-maya, ang 10 tulisan ay nakarating sa liblib na lugar na wala gaanong kabahayan. At si Lily ay nagpasya na umatake sa mga ito. Pinakawalan ni Lily ang kanyang mga kunai knife. 5 kunai knife agad ang pinakawalan ni Lily. Ang 5 kunai knife ni Lily ay tumama sa mga braso ng 5 tulisan. At ang mga ito ay labis na nasugatan. At sila ay gulat na gulat. At ang mga ito ay tumigil sa paglakad. At ang isang tulisan na may hawak ng Evil of Hammer ay biglang nagsalita. Maging alisto kayo. Tayo ay inaatake ngayon. At ang mga tulisan ay mabilis nilang nilabas ang kanilang mga espada at ang kanilang spiritual na lakas ay kanilang hinimok. At maya-maya nagpakawalan ulit si Lily ng mga kunai knife. At sa oras na ito, ang mga kunai knife ni Lily ay mabilis na pinatamaan ng mga espada ng mga tulisan. At ang mga kunai knife ni Lily ay tumusok sa mga puno. At ang mga tulisan ay nagsabi, sa tingin nyo ba mauulit ninyo pang patamaan kami? Lumabas na kayo sa inyong pagkakatago. At dahil sa oras na makita namin kayo, kami ay hindi magdadalawang isip na kayo ay paslangin agad. Sabi ng isang tulisan. At si Lily ay bumulong sa kanyang sarili. Habang ito ay nakatago sa taas ng puno. Ang mga tulisan na ito ay hindi rin basta-basta. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay medyo may kahusayan. Dahil sa bilis ng pag-atake ko at pagbato ko sa kanilang ng kunai knife. Ang aking mga kunai knife ay kanilang nataman ng kanilang mga espada. Kailangan ko maging maingat, sabi ni Lily. Maya-maya ang isang tulisan ay naglabas ng isang hammer. Nakikita ni Lily ang isang tulisan na ito. Natanging siya lang ang iba ang sandata na hawak-hawak. At si Lily ay nagsabi, mukhang ang isang tulisan na ito ang nagmamay-ari sa mahiwagang sandata. At kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang hawak-hawak na hammer ay ang mahiwagang sandata na kanyang ginamit sa loob ng magarbong bahay. At, ang sandata na ito ay naglabas ng liwanag. Sabi ni Lily, at ang isang tulisan na ito na may hawak ng Anvil of Valor hammer ay nagsalita, manatili sa pagtatago, ngunit hindi ninyo ito magagawa ng pangmatagalan. Iniangat nito ang Anvil of Valor hammer at kanyang spiritual ay kanyang hinimok at maya-maya ang Anvil of Valor hammer ay nagliwanag. Nakikita ni Lily ang ginawa ng isang tulisan. At maya-maya, ito ay nagpakawalan ng isang malakas na sinag ng araw na para isang kidlat na kahit saan tumama ay napupunit. Ang mga puno na pinapatamaam ng isang tulisan ay mabilis na napuputol. At ang isang tulisan ay nagsabi sa mahinang boses, bilisan nyo magsikilos kayo. Habang pinuputol ko ang mga puno, kayo ay mabilis na kumilos upang mahanap ang mga umatake sa atin. Sabi ng isang tulisan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!